Ito pong Sisterhood Traveling Bazaars ay nagsimula po talaga ng kayo pa lang. Oo. Si Ako yung Miss Marita. Miss Marita. Ako yung talaga. unang nagtatry mag-bazaar-bazaar. Mhm. Tapos, siya hindi pa. So in one of the bazaars, nakita ko si Ma'am Tere, yung isang member namin. And then, hindi siya pwedeng sumali sa bazaar. Pero nagtatanong siya at gumagawa pala siya ng mga products din niya. So sabi niya, sige, support lang siya, ganon. And then later on, yung sister ko, si Isabel, naghanap-hanap din siya ng pwede niyang gawin. Discover niya yung South Sea Gems. At nag-start na kami mag-bazaar sabay-sabay. So, Siya ang naghatak sa akin mag-join ng bazaars. encourage mo na, sumama ka na. Pero yung South Sea Gems po, umpisa natin sa South Sea Gems. Kailan Okay. lang po talaga siya nag-start? Noong 2019 kasi, habang nagbabakasyon sa beach, Wow, saan beach po ito? sa may, Ternate, sa Puerto Azul, alam niyo yung gano'n, yung beach doon. Di mahilig ako magmumulot ng mga shell, pero nung nakita ko, parang merong something na kakaiba. So, nakita ko, glass pala siya, pero parang frosted na siya, tapos wala nang talas. Parang niliha siya. Tapos nilagyan ko ng binasa ko siya, tapos nilagyan ko ng konting baby oil. So parang, pwede to gawing jewelry. So doon nagsimula yon. Ano pong mga jewelries yung una nating Ayan, ginagawa? nung una, mga pendants, yan, mga necklaces, and then mga, later on, earrings, and mga, bracelets. And more recently, kasi maraming napupulot nga na, na sea glass. So, nagtatry ako sa mga chimes, yung decor naman sa bahay, para kakaiba. Yung sa accessories po natin, set na natin siyang ibinebenta or by piece na? Kunyari, bracelet na. By piece, usually. Kasi sa mga bazaars, bihira yung naghahanap by set. But I make sure na parang merong teterno. Teterno. Oo, diba? So, kunwari, anong bagay na earrings dito yon, suggest na lang. Pero the same color, kunwari, or the same style, yan. At yung mga design po ng earrings natin, yung dangling lang po ba? O mayroong... mostly dangling kasi mahirap po ilagay sa studs yung sea glass unless talagang yung nagsi-silversmith, yung nagsiset ng mga parang bato sa sa silver. Hindi ko na yun inaral, medyo matrabaho, mahirap. Ang years ng pag-aaral kasi yon. Ito, YouTube University. YouTube University. Marami pong nanggaling dyan. Bali yung mga design ng ating mga earrings, ng ating mga pendants, ay hindi na magagaya. Kasi may mga specific na shells po, di ba? Oo. So, each piece of sea glass ay unique in itself. So, kahit pare-pareho siyang earrings, walang exactly alike. So, masasabi mo na bawat isang suot mo, unique yan para sa'yo. Yes. Magkano naman po yung mga bentahan natin ng ganyan? So, ang earrings po nagre-range from $350 a pair. Tapos, pagka pinipaint po, so, ngayon, collaborated na kami with my sister kasi I asked her na i-paint mo nga yung sea glass. So, ngayon merong hand-painted sea glass. So, like yung earrings na hand-painted, 700 na siya. Kasi parang little works of art na po siya. Pinakamahalagang payo po, last na, para sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Tayo? Payo. Ako, tiyaga lang sa kung anong gusto mo, passion. Kasi akong hilig ko yung magbuting-ting yung sa kamay, ganon. So, naghanap ako, hindi ako nag-end kaagad sa sea glass din. Marami akong ibang trinay. Nagbe-baking ako noon, tsaka yung nag-try ako mag-paint, pero hindi yata sa akin ang painting, ganon, watercolor, until na-discover ko yung wire wrapping. So, hanapin nyo yung kung saan ka passionate about. Yes. Mama Rita. You should do what you love talaga kasi doon galing yung yung success.
And then, kahit practice, tapos kahit hindi tagumpay sa umpisa, you'll learn from failure. But also, try to, sabihin mo, pag meron hindi nag-work, be open to trying other things din naman. Baka nasa iba. Baka nasa iba, baka hindi mo alam, may hidden talent ka sa ibang bagay, ganun. Sa ibang industriya. Tama Yes, naman. Try and try. At syaga.